Nandoon ako ng gabing iyon nakaupo sa malamig na sahig ng koridor, nanginginig sa takot at lamig, 8 ng buwang buntis, nakasuot lang ng isang tsinelas, halos hubad ang paa sa malamig na konkreto. Paikot-ikot pa rin sa isipan ko ang mga salitang ibinao ng biyenan ko sa aking dibdib tulad ng punyal. Bastos na puta ka, kumukuha ng pera sa bahay namin. Hindi ko ninakaw ang kahit na anong piso, pero hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga, ang tanging bagay na nag-ukit ng sugat sa aking puso ay ang katotohanang nakatayo ang asawa ko sa tabi ng kanyang ina at tumingin lang sa akin. Walang imik, walang kibo, tumingin lang. Kinuha ko ang aking cellphone sa nanginginig na kamay at pinindot ko ang isang numero na hindi ko pa pinindot kailanman sa loob ng 3 taon. Tatay, ako ito. Gaano katagal bago maaayos ang lahat doon sa bahay ng pamilya niya? 3 taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang lahat. Noon, ako ay isang third-year resident doctor sa Philippine General Hospital sa Departamento ng Emergency Medicine. Lagi na akong tinatanong ng mga tao kung bakit pa ako naging doktor. Anak ka ng may-ari ng 3 pinakamalalaking ospital sa Makati at Bonifacio Global City, bakit pa kailangang pagpagurin ang sarili mo? Pero gusto kong mamuhay sa pamamagitan ng sarili kong pangalan, sa pangalang Maria Santos. Hindi bilang anak ng may-ari ng Santos Medical Group o anak ni Don Eduardo Santos. Gusto ko lang maging sidra. Maria Santos, ordinaryong doktor mula sa ordinaryong pamilya. Kaya pinalitan ko ang aking apelido. Gumamit ako ng apelido ng lola ko sa Ina Reyes. Sa ospital, sa mga kaibigan, sa lahat ng taong nakilala ko, ako ay si Maria Reyes, isang simpleng doktor na lumaki sa pag-aaruga ng lola pagkatapos mamatay ang magulang sa aksidente sa kalsada. Kwentong kathangisip, pero sa pamamagitan ng kwentong iyon, kaya kong malaman kung tunay ang pagmamahal ng mga taong pumapasok sa aking buhay. Si Tatay Eduardo ay tumutol sa simula, pero alam niya na hindi siya makapipigil sa aking pasya. Sa halip, naglagay siya ng isang kondisyon. Kung anumang mangyari, tatawagan mo ako. Anumang oras, anumang araw, 3 taon kong sinunod ang pangakong iyon. Dahil 3 taon na walang nangyari na kailangan kong ipaalam sa kanya. Hanggang sa gabing iyon, nakilala ko si Daniel Cruz sa ospital. Siya ay isang medical representative, nagbebenta ng mga gamot at kagamitang medikal para sa isang kumpanya ng parmasyutika, kaya madalas siyang nagpupunta sa PGH. Guwapo siya, malambot ang pananalita, pero ang pinakamaganda sa kanya o kaya naman ang pinakamalaking kasinungalingan na naniniwala ako noon ay ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Para bang nakikita niya talaga ako. Hindi ang pagod na mukha, hindi ang walang makeup na mukha, hindi ang scrubs na puno ng dugo at pawis. Ako, Miss Reyes, tunay ka talaga. Bihirang-bihira ang taong katulad mo ngayon. Nagtinag ang puso ko sa mga salitang iyon. Dahil kapag nalaman ng mga tao na anak ako ni Don Eduardo Santos, nagbabago ang lahat. Nagbabago ang tingin nila, nagbabago ang pakikitungo, nagbabago ang lahat. Si Daniel ay hindi nagbabago. Hindi pa niya alam ang totoo, pero siya ay tumingin sa akin ng walang takip. Pagkatapos ng 1 taon na pagliligawan, nagmungkahi siya ng kasal. Gusto kong maging tapat. Gusto kong sabihin ang tunay na kwento ng aking buhay. Pero nauna siyang nagsalita. Maria, alam ko na mahirap ang pinagmulan mo. Namatay ang mga magulang mo ng maaga at lumaki ka sa pag-aaruga ng lola mo, tama ba? Okay lang iyon. Kahit hindi mayaman ang aking pamilya, kaya nating mabuhay ng maayos basta't magkasama tayo. Nilunok ko ang aking mga salita. Naniniwala siya sa kwentong kathangisip ko. At dahil naniniwala siya sa kwentong iyon at minamahal pa rin niya ako, naniniwala akong tunay ang kanyang pagmamahal. Tumango ako. Maliit na apartment sa tapat ng bahay ng magulang ni Daniel sa Caloocan ang naging simula ng aming buhay mag-asawa. Ang biyenan ko, ang babae na magiging sanhi ng lahat ng sakit na ito, ay mataas ang ilong mula pa sa unang araw na nakita niya ako.
Ang biyenan kong lalaki ay nagretiro bilang isang middle manager sa isang kumpanya ng konstruksyon. Ang biyenan kong babae, si Nena Cruz, ay isang full-time na nanay sa bahay na inilaan ang buong buhay sa kanyang nag-iisang anak na lalaki. At sa unang pagkikita namin bilang pamilya, malinaw na sa akin na ang pananaw niya sa akin. Saan ka ba talaga galing, Maria? Sa Maynila po. Lumaki akong kasama ang lola ko. Walang magulang, walang bahay, walang ari-arian, ganoon. Sinubukan ni Daniel na pigilan ang kanyang ina, pero hindi ito tumigil. Hindi ko naman sinasalungat ang katotohanan. Alam ko na hindi na uso ang pagpili ng asawa batay sa pamilya, pero sayang ang aming anak. Malinaw ang paghamak sa tono ng kanyang boses. Nagsabi akong magsisikap ako na magiging mabuti akong asawa. Tumanghoy lang si Nena. Resident doctor? Gaano kalaki ang sweldo noon? Kapag nagbuntis ka, iiwan mo rin iyan, ano? Hindi ako nakaimik. Kung sasabihin ko ang totoo, mababago ang lahat, pero hindi iyon ang gusto ko. Gusto kong tanggapin bilang tao, bilang Maria Reyes, at hindi bilang anak ni Don Eduardo Santos. Pagkatapos ng kasal, nagsimulang manghimasok si Nena sa aming buhay nang walang tigil. Ipinagutos ni Daniel na ipadala ang kalahati ng kanyang sweldo sa bahay ng kanyang mga magulang dahil daw sa paggalang at pagmamahal sa pamilya. Kahit na ang aking sweldo bilang resident ay hindi rin malaki, lagi kaming kulang, lagi kaming hirap, at lagi ring nagpupunta si Nena. Paano kayo makakatira sa ganito kaliit na apartment? Kay Daniel nakakaawa, kaya naman mahirap ang buhay ninyo kasi hindi ka kumikita ng maayos. Doktor ka raw, pero ganyan lang pala ang sahod mo. Inilalarawan niya ako bilang isang palaboy na nanakaw sa kanyang anak. Hindi ako tao. Para sa kanya, isang banta lang, tinanggap ko ang lahat. Naniniwala kasi ako na kapag ipinanganak na ang bata, magiging mas maayos ang lahat. Mali ako. Nang malaman niyang buntis na ako, hindi ang inaasahan kong tugon ang naibigay ni Nena. Aba, mayroon ka na rin palang gamit. At pagkatapos ay ipinagutos niyang lumipat ako sa kanilang bahay. Hindi maaaring mag-isa ang isang buntis, sabi niya. Pumayag si Daniel. Pumayag akong mag-iwan muna ng trabaho at lumipat, at doon nagsimula ang tunay na impyerno. Ginawa akong katulong ni Nena sa loob ng bahay. Kahit 7 buwan na akong buntis, pinaliguan pa rin niya ako ng gawaing bahay, paghuhugas ng plato, paglalaba, paglilinis ng buong bahay. Kailangang gumalaw ang buntis para maayos na panganganak, sabi niya. Tiis na lang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Malapit na, isang ordinaryong Sabado ang araw na iyon. Lumabas si Nena ng umaga. Nandoon lang ako sa sala, nagpapahinga. Lumabas si Daniel na may dahilang may trabaho raw. Nang hapon nang dumating si Nena, mapula-pula ang mukha niya at maputla sa iisang oras. Maria, kumuha ka ng pera sa kwarto ko? Hindi ko maintindihan ang tinutukoy niya. Anong pera? Huwag kang magpabola. Ang cash na nasa drawer ko, 300,000 piso. Ikaw ang kumuha. Alam ko, 300,000. 300,000 piso. Tumayo na parang nahimasmasan ang aking utak. Hindi ako pumasok sa kwarto mo. Hindi ko alam ang pinag-uusapan mo. Huwag kang magsinungaling. Ikaw lang ang nasa bahay nung umalis ako. Sino pa kung hindi ikaw? Nandito rin ako, pero hindi ako pumasok sa kwarto mo. Pwede kang mag-file ng reklamo sa pulis at tingnan ang CCTV sa labas ng bahay. CCTV? Ano kang uri ng tao? Nanakaw ka na nga, nagdadasal ka pa sa pulis? Napakangahas mo. Bumukas ang pinto. Si Daniel. Nagalak ang aking puso ng sandali. Dumating na ang aking asawa. Sasabihin ko ang lahat, ipapaliwanag ko. Anak, ninakaw ni Maria ang 300,000 piso ko. Nay, anong nangyari? Daniel, hindi ko ninakaw, sinimulan ko. Maria, nakita mo ba ang pera sa drawer ng nanay ko? Sinundan ko ang kanyang mga mata. May pagdududa roon. Wala. Hindi ako pumasok sa kwarto niya. Hindi ko. Kahit kailan. Pero bakit kaya sigurado ang nanay ko? Tumigil ang aking paghinga. Daniel,
Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi ako nagdududa. Nagtatanong lang naman ako. Hindi naman mayroon dahilan ang nanay ko para sa wala lang murahin ka. Pumasok si Nena sa gitna namin. Kita mo, alam ng sarili kong anak. Ikaw lang ang nandito. Maliwanag na iyon. Bumaha ng luha sa aking mga mata. Kahit na hindi ko nakikita ang sarili ko sa salamin, alam kong nakatayo akong malaking tiyan, nanginginig sa takot at galit at pighati habang tinitrato akong magnanakaw sa sarili nilang bahay. Hindi ko ninakaw. Maniwala ka sa akin. Kalmahin muna nating lahat, sinubukan ni Daniel. Kalmahin. Ninakaw ng 300,000 at sasabihin mong magpakalma? Biglang hinawakan ni Nena ang aking buhok. Sumigaw ako. Naramdaman ko ang sakit hindi lang sa ulo, kundi sa loob ng aking tiyan. Nanginig ang bata. Nay. Tigilan na sinabi ni Daniel, pero hindi niya inalis ang kamay ng kanyang ina mula sa aking buhok. Nakatayo lang siya roon nanonood. Saan mo itinago ang pera? Ibalik mo na. Masakit. Ang tiyan ko. Hawak ko ang aking tiyan sa takot. Nay, sige na. Pero hindi pa rin inalis ni Daniel ang kamay ng kanyang ina sa aking buhok. Naghintay siya at sa sandaling iyon, naunawaan ko ang lahat. Kapag pinalaya na ni nanay, palalabasin kita. Iyon ang kanyang sinabi. Kapag pinalaya na ng kanyang ina ang puot pagkatapos ng lahat ng magagawa ng kanyang ina sa akin, pagkatapos ng lahat ng sakit saka pa lang siya kikilos. Hindi niya ako itatanggol. Inihagis ako ni Nena patungo sa pintuan ng labas. Halos di ko nasuotan ng tama ang aking tsinelas. Inisara ang pinto sa aking mukha. Lumabas ka, magnanakaw. Huwag kang bumalik hanggang hindi mo ibinibalik ang pera. Lang. Nagsara ang bakal na pintuan. Lang. Nakatayo ako sa koridor. 10:00 ng gabi. Disyembre sa lungsod ng Maynila. Walang jacket, walang pitaka, may cellphone lang sa kamay. Pinindot ko ang doorbell, pakibuksan, pakiusap. Walang sagot. Daniel, buksan mo. Sa loob, narinig ko ang boses ni Nena. Gustong tumawag ng pulis? Sige, ituloy mo. Lumuhod ako sa sahig. Huminto ang lakas ng aking mga binti. Naramdaman ko ang aking tiyan tumitigas ito ng paminsan-minsan. Alam ko bilang doktor kung ano iyon. Braxton Hicks contractions maaaring maging totoong panganganak kung hindi ako magpapakalma. Alam ko na ang sitwasyon ay mapanganib. Para sa akin, at higit sa lahat, para sa aking sanggol, tiningnan ko ang aking cellphone. Kanino ako makakausap? Mga kaibigan? Mga kasama sa residency? Paano ko ipapaliwanag ang lahat ng ito na itinapon ako ng mga kamag-anak ng asawa ko na tinatrato akong magnanakaw? At pagkatapos ay nakita ko ang isang numero sa aking contact list, Tatay Eduardo Santos. 3 taon na hindi ko pinindot ang numerong iyon. Sa sandaling pindutin ko iyon, mababago ang lahat. Ang simpleng buhay na pinagsumakitan ko ang buhay bilang Maria Reyes ay magtatapos. Pero nandoon na ako sa sahig ng koridor, buntis, ginagamit, isinahang tao, iniwan ng taong dapat na nangagalaga sa akin. Pinindot ko ang numero. Tatay, si Maria ito. Maria? Bakit ka tumatawag ngayon? Anong nangyari? Pumutok ang aking iyak. Tatay, itinatapon ako ng pamilya ni Daniel. Nasa koridor ako ng kanilang bahay. Inakusahan nila akong magnanakaw at hinawakan ng biyenan ko ang aking buhok at ang boses ng aking ama ay nagbago. Nakilala ko ang boses na iyon. Ang tinig ng Santos Medical Group, ang tawag sa kanya ng mga tao, ay hari ng medikal na industriya sa Pilipinas, ay naging malamig na parang yelo. Sabihin mo sa akin ang address. Magpapadala ako ng tao ngayon din. Tatay, kaya ko naman. Maria, buntis ang aking anak. Nasa labas ng bahay sa Disyembre. Hindi iyan okay. Ibinigay ko ang address. Hindi binaliwala ng aking ama ang tawag. Magsalita ka. Andito lang ako. Naririnig kita. Oo tatay, ano ba talaga ang nangyari? Ikinwento ko ang lahat. Ang 300,000, ang akusasyon, ang pag-aagaw ng buhok ng aking biyenan, ang pagtingin lang ni Daniel
sa gilid habang ginagawa ito ng kanyang ina. Anong ginawa ng asawa mo? Sinabi niyang hintayin na lang na makalma ang kanyang ina bago niya palayain ang kamay ng ina sa aking buhok. Matagal na katahimikan. Maria, isang tanong lang. Ilang araw ang kailangan para malinis ang lahat sa bahay ng pamilya nila? Naintindihan ko ang ibig sabihin ng tanong na iyon. Alam ko ang kakayahan ng Santos Medical Group. Kapag nagpasya ang aking ama, kahit anong negosyo ay maaaring matinag. Mabuti man iyon o masama para sa ibang mga pagkakataon para sa mga taong inihagis sa labas ang kanyang buntis na anak sa gabi ng Disyembre, nararapat iyon. 3 araw? Sige, 1 linggo ang ibibigay ko para makita ng aking anak ang mabagal na pagbagsak. 20 minuto ang lumipas. Isang itim na SUV ang dumating. Si Kuya Bert, ang Chief of Security ng Santos Medical Group, ang bumaba. Inagapan niya akong takpan ng kanyang jacket. Miss Maria, ayos ka ba? Okay lang ako, Kuya Bert. Pinabilis ng iyong ama ang pagpunta dito. Sabi niya, ospital muna bago kahit saan pa. Tumango ako. Bago ako sumakay, lumingon ako sa pintuan ng bahay ng pamilya ni Daniel. Nagniningning ang ilaw sa loob. Siguradong masaya na sila na alis na ang magnanakaw. Pero bukas, magiging iba na ang lahat. Sa ospital, sinuri ang aking kalagayan. Mapalad, maayos ang bata. Mga Braxton Hicks contractions lamang dahil sa stress kailangan ko lang magpahinga. Inilipat ako sa espesyal na kwarto sa Philippine General Hospital, ang ospitang pinagtrabahuhan ko bilang resident. Nagulat ang mga katrabaho ko. Bakit nasa espesyal na kwarto si Maria Reyes? Bakit dumating ang mga seguridad ng Santos Group? Bakit bisita ang Santos Medical Group Chairman? Hindi na ako nagtatago pa. Ako talaga si Maria Santos, anak ni Don Eduardo Santos. 3 taon akong namuhay bilang Maria Reyes. Napalaki ang mga mata ng aking mga katrabaho, pero wala na akong panahon para magpaliwanag ng mabuti dahil nagsimula ng kumilos ang aking ama. Kinabukasan ng umaga, tumawag si Nena, hindi ko sinagot. Tumawag ulit, hindi pa rin. Pagkatapos ay dumating ang mensahe, Maria, Nay, pasensya na sa nangyari kahapon. Nasaan ka? Umuwi ka na. Binasa ko at binaliwala. 1 oras pa. Mensahe naman mula kay Daniel. Maria, may malaking problema. Biglang tinanggal ako ng kumpanya. Hindi ko alam kung bakit. Nasaan ka? Makipag-usap tayo. Ngumiti ako ng bahagya. Nagsimula na. Ang kumpanya ni Daniel ay isang katamtamang laking pharmaceutical distributor at isa sa mga pangunahing kliyente ng kumpanyang iyon ay ang mga ospital sa ilalim ng Santos Medical Group. Isang tawag lang ng aking ama at natanggal na ang kontrata. Kapag natanggal ang pangunahing kontrata, nagsimulang mabigla ang buong kumpanya at ang unang empleyado na pinaalis sa ganitong sitwasyon. Ang pinakamahal na tinanggal ng presidente, si Daniel, dahil napakasamang nangyari sa pamilya ng may-ari ng kumpanyang iyon. 2 araw pa ang lumipas at tumawag ang biyenan kong lalaki. Maria, may problema sa retirement fund ko. May audit sa dating kumpanya ko at na-hold ang lahat ng aking benepisyo. Alam mo ba kung may kinalaman ito sa... Hindi siya nagtapos ng pangungusap. Pero alam niya, hindi aksidente ang lahat ng ito. Sa 3 araw, dumating si Nena sa ospital. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang kwarto ko, pero nandoon siya sa harapan ng pintuan, muntik nang pumasok. Palayain mo ako, anak ko ang nandoon. Pasensya na, kailangan ng pahintulot bago pumasok. Ano? Bibisita lang ako sa manugang ko? Kailangan pa ng pahintulot? Nakita ko ito sa bintana ng aking kwarto. Namumula-pula ang mukha ni Nena, marahil sa galit, marahil sa kahihiyan. Marahil ay unang beses na tinriatong ganoon sa kanyang buhay. Kinuha ko ang intercom. Pakipasok na siya. Pumasok si Nena. Nang makita niya ang aking kwarto, ang espesyal na kwarto na puno ng mga bouquet ng bulaklak, may personal na nurse, may air conditioning at malawak na bintana na may tanawin ng Maynila na paawang ang kanyang bibig. Anong ito? Nasaan tayo? Espesyal na kwarto ng PGH, Nay. Espesyal na kwarto? Paano? Saan mo nakuha ang pera para?
Bumukas ang pinto. Pumasok ang aking ama. Itim na barong, maayos na buhok, awtoridad na nakasulat sa bawat hakbang. Kasunod niya ang dalawang sekretarya at si Kuya Bert. Maria, ayos ka ba? Oo, tatay. Napatigil si Nena. Ngumiti akong mahinahon at tumingin sa kanya. Tatay ko siya, Nay. Si Don Eduardo Santos, chairman ng Santos Medical Group. Nay, magpakilala ka. Naging puti ang mukha ni Nena. Santos Medical Group. Kahit sinong taga-Pilipinas ay nakakaalam ng pangalang iyon. 3 pinakamalalaking ospital sa Makati at BGC, 12 ng mga ospital sa buong bansa, kumpanya ng parmasyutika, kumpanya ng medikal na kagamitan, ang tinatawag na hari ng medikal na industriya sa Pilipinas. Hindi. Paano? Nay, umupo kayo. Sabi ko ng malamig. Mukhang humina ang inyong mga tuhod. Bumagsak si Nena sa upuan. Nanghihina ang mga kamay. Maria, anong ibig sabihin nito? Bakit ikaw? Hindi ba namatay ang mga magulang mo? Kasinungalingan iyon. Malawak ang nagawa ng mga mata niya. Mula sa simula, itinatago ko ang tunay na pagkakakilanlan ko. Alam ko kung paano nagbabago ang mga tao kapag nalaman nilang anak ako ng may pera. Nagbabago ang kanilang mga mata. Nagbabago ang pakikitungo. Gusto kong malaman kung may taong mamahalin ako dahil sa akin mismo, hindi dahil sa pangalan o sa pera ng aking pamilya. Kaya namuhay ako bilang Maria Reyes. Kung ganoon, si Daniel. Si Daniel ba? Hindi rin alam ni Daniel. Walang nakaalam. Kahit siya, nanginig ang mga kamay ni Nena. Maria, kaya pala, ang lahat, noong gabing iyon, ay mali akong noong gabing iyon. Dahan-dahan kong inulit ang mga salita. Oo, iyon nga, noong gabing iyon. Tumingin ako sa kanya ng tuwirang-tuwiran. Walang galit sa aking mga mata, malamig lang. Mas nakakatakot pa iyon kaysa sa galit. Inakusahan ninyo akong magnanakaw ng 300,000 piso. Hinawakan ninyo ang aking buhok at hinila ako patungo sa pintuan. 8 akong buwang buntis noon, 8. Nay, itinapon ninyo ako sa labas ng bahay ng 10:00 ng gabi sa Disyembre, walang jacket, walang pitaka, at ang asawa ko, ang inyong anak na lalaki, ay nakatayo lang sa gilid, nanonood lang. Naghihintay lang na makalma kayo bago siya kumilos. Hindi makaimik si Nena. Tumingin sa aking ama, si Kuya Bert, at iniabot ang isang sobre. Boss, tapos na ang investigasyon. Tinanggap ng aking ama ang sobre at ibinigay ito sa akin. Binuksan ko ito at inilabas ang mga dokumento. Ibinigay ko ang mga ito kay Nena. Basahin ninyo ito, Nay. Tinanggap ni Nena ang mga dokumento sa nanginginig na mga kamay. Habang binabasa niya, naging mas maputi ang kanyang mukha hanggang sa para na siyang bangkay na nakatayo. Ang 300,000 piso, sabi ko, ay na-transfer sa account ni Daniel 2 araw bago ninyo sinabi sa akin na nawawala ito. Ginamit ito para sa pagbabayad ng utang, isang utang na hindi ko alam na mayroon siya dahil siya mismo ang kumuha ng pera. Napaatras si Nena. Hindi. Pwedeng si Daniel. Si Daniel ay hindi. Malinaw sa mga dokumento, Nay. Ang pera ay lumabas sa inyong account at pumasok sa account ni Daniel. Mula roon, napunta ito sa isang illegal na online gambling site. May utang sa sugal ang inyong anak. Kinuha niya ang inyong pera para mabayaran iyon. At nang makita ninyong wala na ang pera, ako ang pinagbintangan ninyo. Nagsimulang umiyak si Nena. Hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Ang aking anak, hindi ko alam na. Dahil hindi ninyo alam. Okay na iyon? Malamig ang aking boses. Hindi ko ito pinigilan. Tinatrato ninyo akong basura sa loob ng 3 taon, Nay. Ipinagdamot ninyo sa akin ang lahat. Ang respeto, ang dignidad, ang pagpapahalaga. Para sa inyo, ako ay isang maruming babae na nanakaw sa inyong anak. Wala akong pera, wala akong pamilya, wala akong silbi. Iyon ang tingin ninyo sa akin. At noong gabing iyon, ginawa ninyo
ang pinakamasamang bagay na magagawa ng isang tao sa kapwa-tao. Tumigil ako ng sandali. Pinilit kong manatiling mahinahon. 300,000 piso pera ng inyong sariling anak ang nagpahamak sa lahat. Hindi ako. Ako ang biktima rito, Nay. Pero ikaw ang nagsabi sa lahat na ako ang salarin. Walang imik si Nena. Umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Nagsalita ang aking ama. Kuya Bert, opo, boss. Ituloy na. Napatalon si Nena. Ano ang itutuloy? Anong ibig sabihin noon? Tumingin ako sa kanya ng mahinahon. Ang kumpanya ni Daniel tinanggal na siya. Alam ninyo na iyon. Ang retirement fund ng inyong asawa, naka-hold pa rin iyon dahil sa audit. Hindi pa nare-resolba iyon. At bukas, huminto ako ng sandali para mas maramdaman niya ang bawat salita. Bukas, ang condominium unit ninyong nasa Caloocan ang nasa ilalim ng developer na may kasunduan sa Santos Medical Group. Ang kasunduang iyon ay bubuwaltahin. Ang buong proyekto ay ibibigay sa ibang developer. Ilang taon ang hihintayin ninyo para makahanap ng bagong developer? Hindi ko alam. Pero habang naghihintay kayo, ang halaga ng inyong unit ay patuloy na bababa. Naging maputi-puti ang mukha ni Nena. Noon niya naintindihan ang buong larawan. Ang condominium unit sa Caloocan, ang tanging pag-aari nila, ang kanilang buong ipon at pag-asa para sa hinaharap. Maria, pakiusap. Pakiusap na lang. Lumuhod si Nena sa sahig. Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Patawarin mo ako. Pakiusap. Tumingin ako sa kanya mula sa aking higaan. Sa loob ng 3 taon, lagi siyang tumingin sa akin mula sa itaas, lagi akong maliit sa kanyang mga mata, ang maruming babae, ang walang kwentang babae, ang babae na walang pamilya, walang pera, walang dangal. Ngayon ay nakaluhod siya sa harapan ko. Inaasahan kong magiging masaya ako. Inaasahan kong magiging matamis ang sandaling ito. Pero hindi. Hungkag lang ang aking pakiramdam. Parang walang laman. Nay, tumayo na kayo. Dahan-dahan siyang tumayo, nag-aabang sa aking susunod na salita. Hindi ko kayo mapapatawad. Hindi pa. Baka hindi na rin kailanman. Pero hindi iyon ang pinakamahalaga ngayon. Kumuha ako ng malalim na hininga. Hihiwalayan ko si Daniel. Tapos na ang lahat sa pagitan namin. Sumigaw si Nena. Hindi. Huwag. Ang aking apo. Ang bata ay sasamahan ko. Ako ang mag-aalaga. Pero ang apo ko, Nay. Matatag ang aking boses. Iniisip ninyo na may karapatan kayo na makita ang aking anak. Ang batang iyon ay nasa loob ng aking tiyan nang hinila ninyo ang aking buhok at itinagis sa labas ng bahay. Ang batang iyon ay nanginig sa loob ng aking sinapupunan ng gabing iyon dahil sa takot at stress. Paano ninyo haharapin ang batang iyon at sasabihing lola kayo niya? Napatigil si Nena. Walang masabi. Bumukas ang pintuan. Si Daniel, nagmamadaling pumasok. Huminto nang biglang makita ang lahat, ang aking ama, ang mga sekretarya, si Kuya Bert, ang kanyang inang nakatayo nang nanghihina sa gitna ng kwarto. Maria, tumingin siya sa aking ama. Siya. Sino siya? Tatay ko. Naging maputla si Daniel. Tatay mo? Pero, sinabi mong namatay na ang mga magulang mo, kasinungalingan iyon. Dahan-dahan akong nagsalita. Walang galit, walang iyak, tuyo na ang lahat. Ako, si Maria Santos. Anak ni Don Eduardo Santos, chairman ng Santos Medical Group. 3 taon akong namuhay bilang Maria Reyes. Alam mo kung bakit? Nanatiling nakatayo si Daniel, hindi makapagimik. Dahil gusto kong malaman kung may taong mamahalin ako. Dahil sa akin mismo, hindi dahil sa pamilya, hindi dahil sa pera, dahil sa akin bilang tao. Kaya nagsinungaling ako at naniniwala akong totoo ang iyong pagmamahal. Lumunok si Daniel. Maria, ako. Tunay, ang aking pagmamahal sa iyo. Nandyan pa rin iyon. Kahit ngayon. Tunay, mahina ang aking tanong. Pero parang kulog iyon sa loob ng kwarto. Daniel, noong gabing iyon, hinila ng iyong ina ang aking buhok. 8 akong buwang buntis. Itinapon niya ako sa labas ng bahay sa gabi at ikaw nakatayo ka lang sa gilid.
nanonood lang. At sinabi mo, huminto ako. Nais kong marinig niya ang bawat salita. Sinabi mo, kapag nakalma na si nanay, palabasin kita. Iyon ang sinabi mo. Iyon ang pinili mo. Habang hinihila ng iyong ina ang buhok ng iyong buntis na asawa, hinihintay mo lang na makalma siya. Yumuko si Daniel, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Alam ko. Pero, ang patawad mo ngayon para kanino iyon? Para sa akin o dahil nalaman na mong anak ako ng may kaya? Hindi siya sumagot. Ang katahimikang iyon ay sapat ng sagot para sa akin. Hihiwalayan kita, Daniel. Maria, pakiusap. Mayroon ka pa bang gustong sabihin tungkol sa 300,000? Napatigil siya. Nalaman ko na kung saan napunta ang pera. Daniel, ang utang sa sugal, ang transfer sa iyong account, ang online gambling site, lahat. Nagulat ang mga mata ni Daniel at pagkatapos ay bumagsak ang kanyang tingin sa sahig. Iyon ang pagtatapat na hindi ko kailanman hiniling. Kinuha mo ang pera ng iyong ina para bayaran ang iyong utang sa sugal, at nang makita ng iyong ina na wala na ang pera, ako ang pinagbintangan ninyo. Noong araw na iyon, alam mo nang ikaw ang kumuha, pero nakatayo ka pa rin sa gilid at pinanood mo ang iyong ina na hamikin at itapon ang iyong buntis na asawa sa labas ng bahay. Hindi na nagsalita si Daniel. Nagsalita ang aking ama sa unang pagkakataon mula nang pumasok si Daniel. Desisyon ng aking anak ang lahat ng ito. Pero dapat malaman mo, hindi ko kayang panatilihin ang anumang relasyon sa pamilyang dumiskarte sa aking anak ng ganoon. Kuya Bert, tumingin ako sa kanya. Ituloy na ang lahat. Opo, Miss Maria. Pakiusap. Nagsimulang magsalita si Daniel. Daniel. Matatag ang aking boses. Noong gabing iyon, may pagkakataon kang pigilan ang iyong ina. May pagkakataon kang ipagtanggol ako. Pinili mong huwag gawin iyon. Iyon ang iyong desisyon. Hindi ko ito binago, ikaw ang nagbago ng lahat noong gabing iyon. Lumuhod si Daniel. Maria, isang pagkakataon pa lang. Pakiusap, isang pagkakataon. Mayroon kang pagkakataon ng gabing iyon. Dahan-dahan akong bumangon mula sa higaan. Nakaramdam ng sakit sa aking katawan, matagal na akong nakahiga, pero nakatayo ako ng tuwid. Iniwanan mo iyon. Hindi na ako mag-aalok ng isa pa. Lumingon ako sa aking ama. Tatay, aalis na tayo. Ngumiti ang aking ama, isang malamig, ngunit mapagmahal na ngiti at lumapit sa akin para akbayan. Habang lumalabas kami ng kwarto, narinig ko ang pag-iyak ni Daniel at ni Nena sa likod ko. Hindi na ako lumingon. Isang linggo pagkatapos, nag-file ako ng annulment. Hindi lumaban si Daniel. Saan pa siya lalaban? Natanggal na sa trabaho, nakahold ang retirement fund ng kanyang ama. Ang condominium unit ng pamilya, ang tanging pinakamalaking ari-arian nila, ay naghihintay pa ng bagong developer, at ang halaga nito ay patuloy na bumababa. At higit sa lahat, nalantad na ang kanyang utang sa sugal. Walang lakas para lumaban, walang batayan. Kinuha ko ang karapatang mag-alaga sa aming sanggol. Walang visitation rights si Daniel dahil ang isang amang may utang sa sugal na piniling tumayo sa gilid habang nag-aagaw buhok ang kanyang ina sa kanyang buntis na asawa ay walang karapatang malapit sa isang musmus na bata. Iyon ang aking paniniwala. Iyon ang aking desisyon. Nang kumpirmado na ang annulment, pumunta ako sa rooftop ng Philippine General Hospital. Katahimikan, kalawakan. Ang ilaw ng lungsod ng Maynila ay nagkalat sa ibaba tulad ng mga bituin na nahulog sa lupa. Naramdaman ko ang aking sanggol na gumalaw sa loob ng aking tiyan. Isang maliit na sipa, isang maliit na mensahe. Nandito ako, nanay. Hinawakan ko ang aking tiyan. Itatanggol kita ng nanay mo. Hindi ka kailangang mamuhay tulad ng akin. Hindi ka kailangang magkunwari. Pwede kang maging tunay na ikaw. Umabot ang luha sa aking mga pisngi. 3 taon ng kasinungalingan. 3 taon ng pagtitiis. 3 taon ng pag-iisa sa loob ng isang relasyon na dapat sana ay nagbigay ng pagmamahal. Tapos na ang lahat iyon. Masakit. Pero kasabay noon,
kalayaan. Isang buwan pagkatapos, nanganak ako ng isang malusog na baby girl. Ibinigay ko sa kanya ang pangalang Ana Santos, ang aking tunay na apelido. Pumili ang aking ama ng pangalan para sa kanya, Ana, dahil ang kahulugan nito ay biyaya. At biyaya nga siya, Maria. Kahit sa gitna ng lahat ng nangyari, dumating siya. Umiyak ako nang marinig iyon. Habang hawak ko si Ana sa aking mga bisig, naisip ko ang nakalipas na 3 taon. Hindi sila naging walang kabuluhan. Kung wala ang mga taong iyon, kahit ang lahat ng sakit at kahihiyan at pagtitiis, wala rin si Ana. At wala rin ang pagkakataon na matuklasan ko ang tunay na sarili ko. Bumalik ako sa trabaho bilang resident doctor sa PGH. Ngunit ngayon, sa aking tunay na pangalan, Dra Maria Santos, nagbago ang tingin ng mga tao. Ibang-iba na ang pakikitungo, napuna ko iyon. Pero sa kakaibang paraan, hindi na iyon nakakaapekto sa akin tulad ng dati. Dahil alam ko na ang katotohanan, kahit sino ang titig nila sa pangalan ko, ang trabaho ko ay hindi nagbabago. Ang pag-aalaga sa pasyente, ang pagliligtas ng buhay. Iyon ay hindi nakasalalay sa apelyido ng aking pamilya. Paminsan-minsan, nagpapadala ng mensahe si Daniel. Maria, gusto kong makita si Ana. Hindi ko sinesagot. Walang visitation rights. Walang pagkakataon. Ang isang amang hindi nagtatanggol sa kanyang buntis na asawa ay walang karapatang harapin ang batang isinilang ng babaeng iyon. Tungkol naman kay Nena, tumitigil na ang mga tawag at mensahe. Nabalitaan ko mula sa ibang tao na ang condominium unit sa Caloocan ay napilitang ibenta dahil sa pangangailangan ng pamilya. Lumipat sila sa isang maliit na apartment sa monumento. Ang retirement fund ng biyenan ko ay hindi pa rin naresolba, ang kanilang ipon para sa pagtanda ay halos wala na. Hindi ko ito binalak. Desisyon ng aking ama ang mga bagay na iyon. Pero hindi rin ako nakaramdam ng habag. Naisip ko ang nangyari sa akin noong gabing iyon sa koridor, ang malamig na sahig, ang nanginginig na katawan, ang tiyan na nagsisimulang humilab, ang walang jacket sa Disyembre at nawala ang anumang bakas ng habag na baka naramdaman ko. 1 taon ang lumipas. Unang kaarawan ni Ana. Nagayos kami ng maliit na handaan sa bahay ng aking ama, ang malaking bahay sa Dasmariñas Village, Makati, na dating iniisip kong simbolo ng buhay na ayaw ko. Ngayon, parang tahanan na ito sa akin. Nandoon ang mga kaibigan ko, ang mga kasamahan sa residency, ang aming pamilya. Si Ana ay nakaupo sa gitna ng lahat, nakasuot ng maliit na puting bestida, nagniningning ang mga mata, humahalakhak sa bawat mukha na lumalayo at lumapit sa kanya. Tinawag ako ng aking ama sa isang sulok ng sala. Maria, tatay, masaya ka na ba? Ngumiti ako. Totoo, at mula sa puso. Oo tatay, masaya na ako. Tunay na masaya, hindi yung nagkunwari lang akong masaya. Tumango ang aking ama. Iyon ang gusto ko para sa iyo. Noon pa. Pero kailangan mong matuklas iyon sa sarili mo. Natuklas ko na. Lumakad ako pabalik sa sala at kinuha ko si Ana mula sa bisig ng lola ko sa ina. Humawak ang maliit na mga kamay ni Ana sa aking leeg. Humalakhak siya, isang malakas, maligaya, walang preno na halakhak na puno ng katuwaan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lahat ng 3 taon ng sakit ay hinugasan ng tawang iyon. 3 taon akong namuhay ng peke. Itinago ko ang tunay na sarili ko dahil gusto kong mahalin bilang Maria Reyes, isang simpleng babae, walang pamilya, walang kayamanan, at hindi bilang Maria Santos, anak ng may-ari ng Santos Medical Group. Pero nalaman ko ang pinakamahirap na aral. Kapag itinago mo ang tunay mong sarili, hindi rin matatanggap ang tunay na pagmamahal. Ang mga taong nagmahal sa akin noon, nagmahal sila sa imahen, sa kwento. Sa Maria Reyes, nakathang-isip. At nang matanggal ang takip ng kwentong iyon, natanggal din ang kanilang pagmamahal. Ngayon, namumuhay ako bilang tunay na ako, anak ni Don Eduardo Santos, doktor sa Philippine General Hospital, nanay ni Ana Santos. Walang itatago, walang magtatago pa. At ngayon, tunay na akong masaya, hindi ang uri ng kaligayahang nagkunwari at pinilit, kundi ang uri ng kaligayahang dumating nang tanggapin mo
ng buong buo ang iyong sarili. Kung may nakikinig sa inyo ngayon na tulad ko nagtatago, nagkukunwari, natatakot na malaman ng mundo kung sino talaga kayo, nais kong sabihin ito sa inyo. Ang taong tunay na nagmamahal sa inyo ay mamahalin kayo kahit sino pa kayo. Hindi ninyo kailangang magkunwari, hindi ninyo kailangang maging iba para maging karapat-dapat sa pagmamahal. At kung may taong tumitrato sa inyo nang hindi maayos, huwag ninyong tiising 3 taon tulad ko. Mas maaga, mas mabuti, dahil kayo ay hindi karapat-dapat sa ganoong pagtrato, kailanman. Hanggang doon ang kwentong ito. Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa katapusan. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-click ang notification bell para hindi kayo makapalampas sa susunod na kwento. Hanggang sa muli.